third impeachment complaint laban po kay BP Sara, mga ka-GP Natics. At talagang etong mga kampo ng mga DDS ngayon hindi na nila alam kung paano at saan po nila lalabanan. Kaliwat kanan po, mga ka-GP Natics, ang lumalaban o ang kanilang mga kalaban. Ito, pakinggan natin mga kababayan doon sa House of Representatives ngayon. Okay, do we start? Hindi ko mabasa. Ayaw ko eh. Okay, sige lang. It's okay. Live po tayo, Flora Barra. Thank you. Thanks for asking. Alright, I do it. Magandang hapon. Here we go. Daragsak nga pangal daw yung kakabsat. Dumawat akman ti like you. Ano umado? Thank you. Again. Together with me sa hapong ito, I would like to recognize and call them one by one, recognize them. Yung mga naghain ng third impeachment complaint against the Vice President. Formal na pala. Maalala nyo, exactly more than a year ago, this site is familiar because andito rin kami like December 18 of December 2024. Oo. So we have Reverend Father Joel Sabalya of the Diocese of Novaliches. We have Father Joselito Sarabia of the Congregation of the Mission. We have Father Edilberto Baculi of the Congregation of the Mission. We have Father Rogelio del Rosario of the Missionaries of Jesus. We have Pastor Leonard P. Arevalo of the San Bartolome Christian Fellowship. We have Pinky Tam of the Stand Up for Good Rosary Group. Then we have Maria Loreto Lopez of the Matina Community Pantry and Consensia Davao and Celda. And we also have members of the Integrated Bar of the Philippines from Cebu. We have Attorney Jalilo de la Torre. We have a veteran freedom fighter from Cebu, Attorney Democrito Barcenas. We have Attorney Lourdes Barcenas. And we also have nuns from the Daughters of Charity. We have Sister Maria Liza Ruedas. We have Sister Violeta Cecilio. We have Sister Geraldine Dinoga. And joining us are also priests. We have Father Joen Porcincula and we have Father R. Villanueva. We are honored to have been endorsed by no less than our party list representative representing Mamamayang Liberal. Mga kababayan, ang kanila palang endorser, okay? So, ang nag-file mga ka-GP Natics ay itong mga binabanggit kanina. Tapos, ang mag-endorse ay si Madam Laila de Lima o itong si Congresswoman Laila de Lima ng ML Party List. Woman Laila de Lima. It's an honor po, Madam. Now, to Ma'am give Lorena. you an overview of what we filed. Seven days after the House of Representatives impeached the Vice President last year, the Sandigan Bayan ordered the imprisonment of a public school principal for pocketing 5,000 pesos. The school 5,000 lang yon. is ordered to be imprisoned for Tita Josephine. It happened a week after the impeachment last year. And this is the second time that the third set of complainants, the group is filing an impeachment complaint against the Vice President. On what grounds? We are alleging, we are invoking
the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trusts, plunder, malversation, Dami. graft and corruption, bribery, and other high crimes, to the tune of 612,500,000 Confidential pesos. I funds. repeat, it is contained in the complaint that the Vice President has amassed at least 612 million pesos, 612,500,000 pesos. Dali, babes. And so I ask, if on one hand, we can send to jail 5,000. public school principal for pocketing 5,000 pesos for 11 years of imprisonment. That is on one hand. Can we give a free pass to the Vice President Indeed. for stealing not one, not two, but 112. million 500,000 pesos? Do we give the Vice President a free pass just because she has a famous family name? It makes sense. How do we talk to our kids? We can send somebody for pocketing 5,000 pesos to jail for 11 years and let the Vice President go scot-free just because she has a famous family name. It came to a point last year that these complainants believed, and these complainants continue to believe, that it is no longer just the constitutional obligation of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic. That obligation is no longer just a constitutional one. It has become, and it remains to be, the moral obligation of Congress to impeach and remove from office once and for all Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ma'am Lorena Pardo. Attorney, meron po ba tayong mga matitibay na ebidensya para Yes. suportahan yung ating reklamo against the Yes, Vice President? yes. It's a 98-page documents. Okay, yung nagtanong na yon, mga kababayan, nalipat na po si Eden Santos from tawag dito Malacanang Press Corp dito papunta ng HOR. So ngayon, lagi na nandyan si Eden Santos. The pleading minus the annexes. We certainly believe, as a litigator, I certainly believe that we have built a very strong case against the Vice President. We attached the DEP's documents evidencing payments of the Vice President, proving allegedly how she spent the millions of pesos entrusted to her, being the Vice President and also being the head of DepEd. And here comes the affidavit. Okay, on one hand, the case can stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. Why? Because the Vice President, her two officers, submitted fictitious names as alleged recipients of these millions of pesos entrusted to her. We have certifications from the Philippine Statistics Authority saying that these individuals do not exist. They were not born, they're not dead. They are what they are, fictitious. So the case will stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. And here comes, out of the blue, providing the missing link, so to speak, on how the Vice President actually did it. Ramil Madriaga's affidavit narrates how the 125 million pesos
were actually spent on December 2022. Now, I think 2 weeks ago, if you can read in the pleading, there's a prefatory statement quoting a song. The Senate President, Vicente Soto, said, impeaching the Vice President has become an impossible dream. But this group of complainants, we believe in that. With that court decision that makes impeachment harder than Correct. it should be, yes, impeachment has become an impossible dream, but we will continue to dream that impossible dream. Thank you. Mahina po ba sa kanila yon? Sir Wilfredo Lazar. Would you rather that the House go again with that one-third route, diretso sa Senate? Or would you want the House to refer it first to Justice Committee hearings na lang? What's your name again? Yanes Kapatid. Yeah, so it's really up to the House on how to proceed. We have two options. We can go through the more rigorous process of the House Committee on Justice, determining whether the allegations, the three impeachment complaints, are sufficient in form and in substance, and for that committee to determine whether it should proceed to the plenary for votes. Or the House of Representatives could proceed with the more expeditious way of impeaching the Vice President, that is through a votes of one-third in the plenary. But No, mga kababayan, ito yung ano ha, hindi na pwedeng daanan. Ito para sa akin mga ka-GP natin, sorry to tell this. Pero gagawin ba ng House of Representative yung the same mistake? Hindi ko sinasabing mali, no? Pero yung dahil nga sa resolusyon na ginawa or inilabas ng Supreme Court, mga kababayan, nung nag-expedite sila, 'di ba? In-expedite nila yung transmittal ng tawag dito impeachment laban kay VP Sara Duterte, 'di ba? Mga kababayan, ang ginawa nila, nagbotohan sila. Tama? Ang bilis-bilis. Sabi ng Supreme Court, yun daw ay mali. Dapat marinig daw ng akusado. Kung mga kababayan, tapos kailangan daw tingnan muna ng House of Representative kung sufficient in form, sufficient in substance, tapos saka po magbobotohan kung ito ay iakyat sa plenary at iakyat sa Senado. So, dapat mga kababayan, ang sagot dyan, hindi na talaga dapat dadaan doon sa umano'y pagkakamali na ginawa ng Kongreso. Kasi nga, nung time na yun, di ba, sabi ng Supreme Court, yan ay unconstitutional dahil nga mga kababayan, di raw binigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na mapakinggan. So, hindi na dadaan sa ganong sistema, mga ka-GPnatics, ang Congress. So, dadaanin nila ito sa pamamagitan po nung ginawa rin nila doon sa impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. on behalf of the third set of complainants, we believe either way, the evidence will speak for themselves. Attorney, do you have a credible witness to stand po dun sa impeachment proceedings? Yes. We have statements of the personnel and staff of the Vice President herself, from the OVP and DepEd, making admissions under oaths. So we can use this. Okay, sino 'yon? Sino sinasabihan mo na na gago? Manuel Irastorsa? Ako ba 'yon sinasabihan mo? Okay. Kung GAGO ako, mas estupido ka. O, eto. Sorry, mapagpatol ako ngayon. Witnesses, and we have Rabil Madriaga, and we have the Vice President herself. She signed certification saying that she ordered how the millions of pesos would have to be the millions of pesos, how they should be spent. So we have everything. We have witnesses,
We have documents to prove that the Vice President violated her oath. She should be removed from office for culpable violation of the Constitution, for betrayal of public trust, for bribery, graft and corruption, plunder, and malversation. I hope you understand. I already sent you a copy of the soft copy of the complaint, and I will now turn over the microphones to our priests. Good afternoon. So we are here again, and we believe this is a moral duty for us as priests and religious. So ang usapin po ay hindi lamang political, hindi po kami mga politicians. We believe there is a moral concern, and kaya nandito po kami muli. And we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. This is the time for her to present her evidences. No, hindi niya sinagot yung maraming tanong. Exactly, Sir Tony, no? Kapag halimbawa ang Supreme Court ngayon ay mag-intervene pa ulit, pag may panibago na naman silang ilabas na interpretation, halatado na sila. Kasi mga kababayan, kung ang Kongreso ay susunod doon sa ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos at biglang-bigla, etong Supreme Court ay iba na naman ang kanilang interpretasyon, meron na pong dito, hocus-pocus na nangyayari. 'Di ba? Kasi wala na silang pwedeng dahilan dahil yung kanilang gusto na mangyari na si Sara Duterte ay madinig at matingnan kung sufficient ba yung form, sufficient ba yung substance, tapos nagkaroon ng vote sa plenaryo kung iaakit na sa Senado para i-transmit na yung article of impeachment at magkakaroon ng trial. Kapag ganun ang nasunod at nagsalita pa rin ang Supreme Court na unconstitutional, mga kababayan, dapat sila na siguro ang pababain. My God. Diba? I hate trucks. This is an occasion for her to answer all the accusations. Kaya magandang space po ito, forum for her to defend even herself. Correct. But we believe, no, for the cause of justice, accountability, she has to answer and be rightly judged by our representatives and senators. Marami pong salamat. Name niyo po. Father Bong Sarabia. Yeah, that's why we say we are Filipinos. We are obedient also to the Constitution. So and this is a moral concern, no? So and that's why we are here. We are saying to our kids, to our children, it's not right to steal, it's not right to lie, magnakaw, at magsinungaling. Father, ito pong impeachment complaint na ito, gaano kayo sigurado na hindi matutulad dun sa first impeachment against VP Sara? Wala po ako. Pinapasa Diyos na lang po namin ang iba na yan. But we will work, no? We will work and we'll be here to represent not only ourselves but sectors behind us. We are not only Catholics, we are also Protestant. We have Protestants, pastor, evangelicals with us. Thank you. Kami po ay I'm Father Joel Sabalia. Kami po naninindigan na sa paniniwala po namin na oportunidad ito ng pangalawang Pangulo para sumagot sa mga katanungan na hindi nasagot. At sinasabi po niya nung una na hindi daw po siya nabigyan ng pagkakataon. At ngayon po ay binibigyan siya ng pagkakataon na itong impeachment na ito ay isang legal na pamamaraan na nakabatay sa konstitusyon.
Kaya't kami ay narito. Yeah, I totally agree na walang mali doon sa unang impeachment ni Sara Duterte. It just so happen na iniba ng Supreme Court ang kanilang interpretasyon. Mga kababayan, kaya nga sabi kong ganon kanina, 'di ba? Ayon sa Supreme Court ay unconstitutional dahil nga hindi daw binigyan ng chance si Sara to answer the allegations against her. Hindi rin po binigyan ng pagkakataon kung yung bang yung mga form ba ay substance, ganon, yung sufficient din ba, mga kababayan, yung substance ng reklamo laban kay Sara Duterte, not only in form, okay? So, yun, wala po tayong ano doon. Kaya lang, hindi tayo pwede, kasi ganito yan, sabi ko nga mga ka-GP Fanatics, do not dwell on the things that you cannot do. Di ba mga kababayan? So kung ano yung sinasabi ng Supreme Court, sige sundin na lang natin. Wala namang problema dun eh. Focus on the things na may magagawa tayo. Huwag tayong mag-focus dun, mga kababayan, sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kasi nandyan ang Supreme Court. Eto na yung pagkakataon, di ba? Ang tagal nila solusyonan or maglabas ng resolusyon pagkatapos po ng tawag dito ng MR, di ba? Ng motion for reconsideration, halos 1 taon. So mga ka-GP Fanatics, kung ganon ang resulta, ang resolusyon na inilabas ng Supreme Court, wag na tayo makipag-duel doon. Wag na tayo makipagtalo doon. Hayaan na lang natin sila kasi matagal na proseso pa yan eh. So ito na yung pagkakataon, nakaumang na. 'Di ba? Nakaumang na. So why don't we just file another impeachment complaint for the second time dito kay against Sara Duterte? At doon tayo mag-focus. Kung ano yung sinasabi ng Supreme Court, sundin natin para wala na tayong maging problema, mga kababayan, during the process. 'Di ba? Kaya nga sinabing unconstitutional kasi nadaan sa technicality. Technicality daw yun eh. Ang naging problema. So ngayon, kung ano yung technicality na naging problema na sinasabi ng Supreme Court, sundin na lang natin. Doon tayo mag-focus. Tama? Oh. Ay nagpa-file para gamitin ang oportunidad para siya magsalita, magpaliwanag. Sir Tony, thank you. Niya. At ang aming pong mga abogado ay sila naman po nakahanda upang ilatag naman po ang aming pong mga pananaw, ang aming pong mga ebidensya laban po sa pangalawang Pangulo. At para base po sa amin, meron pong substance and form. Sinuot po namin lahat ng ito at ipinapabay na po namin sa pamunuan po ito ng Kongreso. Benji Tedios. Siguro po, ang tanong nyo. Okay, so alam nyo naman po ninyo na in-endorse ko yung second complaint, right? Yung the one filed by also from Lisa Masa et al. Civil society organizations. And meron din mga kasamang pari doon. Sila Father Flavio Villanueva, Father Robert Reyes. So, wala hong prohibition for any endorser to endorse more than once. Wala po yan sa rules, wala po yan sa batas, wala po yan sa Constitution na isa lang dapat ang i-endorse ng isang miyembro ng House of Representatives. So why did I agree to be an endorser? Totoo po niyan, about few days ago, kinausap po ako ng dalawa sa kanila, yung dalawang complainant, si Father Sabalia, tsaka si Father Sarabia. Dati ko na po silang kilala. Kasama po sila sa mga aking mga spiritual advisors noon nung nakakulong po pa po ako. Katulad din po nila Father Villanueva and Father Reyes. So sabi nila, meron nga, they intend again to file the third impeachment complaint because they are among also the complainants in that previous complaint. The third complaint filed by private citizens dati, noong 2023. So sabi ko, okay, iisipin ko at syempre titingnan ko na muna 2025. sura ng complaint, anong mga laman 2024. Aking palagay ay sufficient in form and substance. Aking palagay ay may enough grounds
for Sorry guys, hindi ko na mapapalakasan yung volume. I can add my volume, pero yung sa kanilang volume ay wala na akong magagawa dyan. Nakasagad na po yan. Mahina talaga yung dating ng kanilang, ng kanilang sound. impeachment at makaka-reach ito Mm. ng concluding stage sa committee level, which is the evidentiary or the trial stage. Kaat- Ang mga grounds po hindi po nalalayo doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi rin po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds ginamit ng more than 1/3 of the House of Representatives last year in endorsing and transmitting in adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say, that it's an improved version noong mismo na mga articles of impeachment na pinadala noon as endorsed, as signed and endorsed by more than 1/3 of the members of the House. So, umuopo ako, no? Nakita ko na po yung complaint mismo, nakita ko yung marami siyang mga supporting evidence. Sigurado rin po ako, just like the second complaint, napapasa ito sa sa stage ng pag-determine ng sufficiency in form and substance and hanggang doon din sa pinaka-dulo ng proceedings sa House, which as I said, is yung pag-evaluate na ng mga ebidensya. Kasi sasagutin nga yan, papasagutin ang respondent, si VP Sara, kapag pumasa na sa determination of sufficiency in form and substance. Kung according to VP Sara, all these impeachment complaints are just nothing but political harassment daw po sa kanya. What is your take on that? Nakikita nyo naman po na yung mga complainants ng second and the third complainants and even of the first complainants, they are private citizens, they are members of clergy, they are members of organizations. Basag si Eden. Basag si Eden Santos. Di ba? Anong pinagsasabi mong political, ha? Anong sinasabi mo? Di ba sabi nila, sila ay private citizen. Oh, sila, ito kasi ay usapan ng moral. Di ba? Moral aspect. Hindi lang basta-basta political. Oh, although nandun kasama yung political dahil gusto natin talaga maalis si Sara Duterte at hindi po siya makatakbo by 2028. Pero it doesn't mean na yun ay all political, di ba? Oh. And they have been into this, into their cause, into their campaign for accountability of highest officials of this country, and including the Vice President. So yung kanilang motivation is not at all political. Sabi nga ni Father Sarabia, may halo din po itong moral, because it's the moral obligation of everyone, the moral obligation of the members of Congress, members of the House of Representatives, to do its constitutional duty to scrutinize the allegations, evaluate the evidence, and make a finding of probable cause para nga po makonsider na rin ng 1/3, at least 1/3 of the House members na magkaroon na ng isa pa ulit ng articles, pag-adopt ng articles of impeachment na itatransmit sa Senado for trial. Karamihan po yung dati lang, pero matindi na po yun, yung mga audit findings, mga liquidation vouchers, liquidation documents showing all of those fictitious names of alleged payees or alleged beneficiaries. Well, ngayon mga ka-GPnatics, kaya sinasabi ng iba na talagang mas mabigat, 'di ba? Pinatibay pa because of the nexus. Yung nexus po is the connection nung ng mga payees, ng mga resibo, ng mga fictitious names. Ngayon, ano na yan, mga ka-GPnatics, kumbaga, sa paglabas ni Madriaga, siya po yung magpapatotoo. Okay? Yung kanyang statement ngayon, mga kababayan, magko-corroborate doon sa mga binitawan ng mga tao noon sa House of Representatives na ganito yung nangyari. Lalong-lalo na po, mga kababayan, naalala nyo yung tungkol doon sa, yung pinamimigay din na, na mga
envelope, 'di ba? Tapos ganun din mga ka-GPnatics yung pagta-transfer o transmit ng pera dito kay La Chica at lahat po ng mga yan ay magko-connect ito sa pamamagitan po ng paglabas ni Madriaga. At hindi lang dyan, mga ka-GPnatics, lalong-lalo na, sabi ko, ang isa dyan na kahit hindi na po natin siguro pag-usapan pa or sabihin natin mga ka-GPnatics talagang busisiin pa ng gusto, makikita at kahit kayo, maniniwala naman siguro kayo dahil ang narration of facts ng itong si BP Sara Duterte ay nag-utos mga kababayan na ipapatay si PBBM, si First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Yan ay naka-telecast, di ba? Naka-live nung ginagawa niya yun, nung sinasabi niya yon mga kababayan with the DDS vloggers. Matindi to mga to. Diba? Compare doon sa mga gawa-gawa lang doon kay Pangulong Bongbong Marcos. Legislative records, yung mga TSN, yung mga proceedings, yung mga hearings before the Committee on Good Government and Public Accountability. And then, yung isang ground, yung tungkol sa pag-threaten niya Yon. na ipapa-assassinate, na nag-utos na daw, hire na ng assassin, ipa-assassinate yung Pangulo, yung First Lady, and the former Speaker of the House. Ang pinaka-ebidensya, yung galing mismo sa kanyang bunganga. Tama. Right from her mouth. Mm-mm. Kitang-kita natin yung video kung saan ginawa niya yung threat. Di siya pwede magsinungaling doon. To assassinate those three officials or those three individuals. Di niya pwedeng sabing AI yon. Own mouth, from herself, from legislative records, from audit findings, official audit findings, liquidation vouchers, and ang nakadagdag, yung sworn statement ni Ramil Madriaga. See? Na yun na nga daw ang link doon sa usapin ng pag-abuso, pag-misuse, pagwaldas ng confidential funds of both the Office of the President and the DepEd Secretary. So yun ang panibagong yun ang nakadagdag dun sa mga ebidensya. Ma'am, you were with Akbayan po noong 2024 December filing po dito kasama po yung Pilipinas Autistic Society Groups. Wala pong pahayag na ganun si VP Sara like what she said itong weekend. Pero ngayon po, siningle out pa naka-laser focus po siya kay Senator Risa Hontiveros. No? Ano po sa tingin niyo? Bakit po kayo siya nagsasalita niyo? Well, yun ang nakikita niyang pwede niyang depensa na hindi naman yan legal defense. Yung sinasabing pamumulitika. Wala siyang ibang masagot na substance or yung sa substantive grounds. Hindi niya masagot-sagot yung mga substantive grounds na inilaad doon sa second impeachment, which I also. So hindi lang Akbayan, hindi lang si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang nag-endorse. Hindi naman in-endorse yan, syempre, ni Senator Risa Hontiveros. Tsaka, inulit nga noon, di ba, si Representative Sendanya was the only endorser of that second complaint last time. Di ba? So, bakit ngayon lang niya sinasabi yung tungkol sa pamumulitika? Actually, gas-gas na yan yung pahayag nila na ito ay pamumulitika lang. Mga ka-GPnatics, lahat naman ng lahat ng mga politiko yan ang sasabihin kapag nakitaan mo sila ng grounds, kapag nakitaan mo ng irregularity, walang ibang isasagot yan kung hindi pamumulitika lang ito. Puro ganun palagi yan kahit sino mga ka-GPnatics, lalong-lalo na sa kampo ng mga Duterte. Talagang alibay nila yan. Number 1 alibay nila yan, pamumulitika lang kasi ako yung magiging mabigat na kalaban nila pagdating ng panahon. Ganun di ba? Wala nang ibang masabi yan. Tama yung sinasabi ni Leila de Lima, mga kababayan, na walang substance na iba na maisip. Kaya yun lang ang sasabihin, pinupolitika. Pero hindi po ito usapin ng politika lang. Okay? Hindi ito usapin ng politika lang. Itong moral obligation ng bawat Pilipino. To hold them accountable at sagutin. Hindi yung iwas ng iwas. Kasi there's no chance for us to ask question or to ask her a question, mga kababayan, na sasagutin niya directly. Wala tayong paraan Kasi iiwas at iiwas. So, the only thing that we could do, mga kababayan,
di ba, is to impeach, process the impeachment, ask her kung ano ba talaga, at syempre mga kababayan, doon lang tayo mabibigyan ng pagkakataon. Well, we don't know kung ito ay sasagot. Sabi ko nga kahapon, mga kababayan, ang katanungan dyan, would she be able to come, mga kababayan? Pangalawa, would she be able to answer all the allegations against her? Or, mga kababayan, sasabihin niya ba na, ano ulit, I invoke my right against self-incrimination? Or baka mamaya, hindi lang yun ang gawin ni Sara Duterte. Instead, na siya po ay tanungin, baka mamaya siya pa magtanong. Di ba? Ganun mga pambabluff ng mga Duterte. If there's no substance that they can tell, mga kababayan, or they can say, ang ginagawa ng mga yan, babalikan ka ng tanong na imbis na dapat, ang ibabalik nila sa'yo, answer doon sa question na tinatanong laban sa kanila. Pero, ang ginagawa, mga kababayan, ng ad hominem, di ba? Tapos babanatan ka ng mga patanong, o sisiraan ka, hindi naman sasagot sa mga tanong sa kanya. Hindi po yan. Kasi shallow yung kanyang magiging Oo. defense, legally speaking. Kaya doon na lang Kian, shout out. pumupuntirya sa political aspect of the whole Mm. case. Kung are you expecting na maisasama niya po sa order of business itong tatlong impeachment today? Oh yes, kasi we expect of course the Secretary General, kasi nanumpa na nga po ako sa aking resolution of endorsement before Sec Gen Garafil. We expect her to also transmit immediately this complaint with all the annexes. And then para mailagay na rin ng Office of the Speaker and the Speaker sa order of business. Pero syempre, iti-take up muna yan sa Rules Committee. We all know that ang regular meeting ng Rules Committee is tomorrow. So most probably bukas ay matatransmit na ng Office of the Speaker and then iti-take up sa Committee on Justice. level para ipadala na sa plenary at ang plenary ang mag-refer Sa Committee on Justice. Justice. Okay. Tatlo na ngayon. So, Oo. tatlong committees, tatlong complaints ang maire-refer ngayon sa committee. Matatransmit at malalagay sa order of business, matatake up sa Rules Committee, and finally sa plenary for endorsement to the Committee on Justice. Ibig sabihin nun, gumagalaw na mga ka-GP Natics. Kung papunta na yan, kung dadala na yan sa order of business, okay, madali na yon. Siyempre, pag nailagay na sa order of business, pupunta na to sa office, mga kababayan, ng Committee on Rules, di ba? Tapos, mga ka-GP Natics, pagdating doon, tapos nailagay na ito sa plenaryo, ayan na, itatransfer na ito, endorse na ito sa Committee on Justice. At gayon, pagkatapos ng na-endorse na ito sa Committee on Justice, ito ay papakinggan na rin kung i-determine na kung mayroong kung sufficient ba yung form. Tapos noon, pagkatapos, di-determine din kung sufficient ba yung substance. Mga ka-GP Natics. And alam natin lahat, sufficient yung substance nito. Hindi naman basta-basta aligasyon lang ito na walang kaakibat na mga ebidensya. Ang lahat ng mga ito, mga kababayan, ay meron po talagang kaakibat na mga resibo. It's okay. Oo. That's probably her motivation, but that you know, that's we have to look into her state of mind. Pero it's a political argument, not at all with respect to the legal merits, substantive merits of the complaint. Yun lang naman ang importante. Pero ako sasagot ibang sagot, mga kababayan. The reason why etong binabanatan ni Inday Sara Duterte ngayon ay si Risa Hontiveros. Dahil nga po mga ka-GP Natics, nakikita nila ito pagdating ng 2028. Kita nyo ha, they are expecting a lot. Okay? Sobrang madami silang mga kababayan. Kumbaga parang nag-expect na sila na makakalusot sila dito sa impeachment trial. They are thinking about the 2028 election. So in advance,
'Di ba? Ang ginagawa nila ngayon, mga kababayan, sinisiraan na kaagad itong si Risa Ontiveros. In case in case that si Risa Ontiveros ay maging kalaban nila. So, mga kababayan, sira na yung pangalan. To tell you honestly, ganyan din yung ginawa nila kay dating Speaker Martin Romualdez. Because ex-Speaker Romualdez, mga kababayan, is a potential threat para sa kanilang 2028 candidacy. Kaya maaga pa lang sinira na nila yan eh. Hindi nyo ba napapansin? Mga kababayan, marami nang nakausap yung mga yan. Marami na yan mga tao na talagang yung atake nila kay Speaker Martin Romualdez ay talagang mga kababayan, talagang sunod-sunod, di ba? Talagang well planned. Kasi nga mga kababayan, they are expecting that this person, I'm pertaining to former Speaker Martin Romualdez, that he is a potential candidate for 2028 election, presidency. Akala nila yun. Kaya sinira na nila kaagad. Kaya hanggang ngayon, ang gusto nilang makulong mga kababayan ay si Romualdez na makasuhan doon sa flood control scandal. Bakit kanyo, mga ka-GPnatics? Baka biglang-bigla. Alam nyo naman ng mga Pilipino, guys. Alam po natin ang mga Pilipino na kapag merong isang parang nakakawawa, pinag-iinitan, di ba? Biglang-bigla yan. Kapag tumakbo, mga ka-GPnatics, lumulusot. Baka mamaya, magulat sila, biglang nakatakbo tong si Romualdez, biglang manalo. Di magugulantang yung mga yan, kaya habang maaga, sinisira na nila kaagad yung pangalan. Yun ang drama ng mga yan. Oo, hanggang ngayon, inaatake pa rin si Martin, samantalang si Martin nananahimik. Mga ka-GPnatics, di ba? Hindi nyo nakikita na nagsasalita against them or kahit ano. Wala lang. Kay Martin, ang ginagawa niya lang, sige, pag binatawag ako sa ICI, kung kailangan nyo na pero lang sa Senado, ayaw niyang humarap dahil nga sa parliamentary courtesy. Pero yun talagang ginagawa nila. So, si Risa, mga kababayan, kasi may usapan dito, si Lenny, at si Risa, si Lenny kasi mananatili daw bilang mayor ng Bicol, di ba? Ng Naga. Ngayon, so kung hindi tatakbo si Lenny, si Risa ang tatakbo, guys. Mga kababayan, ang magiging standard bearer ng pink at ng dilaw. So, kailangan siraan nila yon maaga pa lang para makuha nila yung boto. Nakita nyo rin, meron din mga ngayon, meron ding nagkakagulo ngayon. Mga ka-GPnatics, may napapansin ba kayo sa social media? Di ba dapat mag-unite kahit papano ang pula, dilaw, pink? Tama? Pink, dilaw, isa lang yan, sabihin natin. Tapos ang pula. Yung mga loyalista, tapos yung mga pink ay gusto mag-unite. Pero maraming lumalabas ngayon, mga kababayan, na ginugulo nila dahil nga daw ito mga to, sila Laila de Lima at yung mga ibang dilaw, inaatake daw si PBBM. Isipin nyo to, guys. Anong gusto ninyo? Magkampe ang pink at ang pink at pula or manalo si Sara Duterte? 'Di ba? Kasi if ever na hindi if ever lang naman na makalusot si Sara Duterte dito sa impeachment trial na to, sa impeachment laban sa kanya. Mga ka-GPnatics, hindi kayo nakakasiguro kay Sara Duterte. So, ngayon, ang mas maganda, kahit galit kayo, mas maganda na mag-join pa rin yung bilang ng pink at pula. Kaysa naman magkalabo-labo, magkaroon mga kababayan ng pambato dito, tapos kalaban si Sara Duterte. Mga ka-GPnatics, mas malaki tayo kapag nagsama. Tandaan nyo, kailangan isa lang po ang magiging representante natin. Dahil kapag yan, naghiwalay pa, meron dito, mahahati po ang boto. Mga kababayan, pag nahati ang boto ng dilaw at pula or kaya ng pink at pula, mga kababayan, yung green ang mananalo. So kawawa tayo, 'di ba?
Sabi ni Ma'am Corazon Tayco, pag nanalo pa si Sara sa 2028, ayoko na sa Earth. Nako. My God. Oh. I hate trucks. Diyos ka. 10 pa lang ang minorya, yung isa nasa mayorya, sabi ni Joshua Gawin. Hindi, siyam lang sila ngayon. Tapos, mababawasan pa ng isa. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Ganyan ang puno, GB, kapag hitik sa bunga, sabi ni Juanito Roque. Okay? Divide and rule ang style nila Sisa at China, correct mga kababayan. Yaan. Kaya napapansin nyo ngayon, pinag-aaway nila ang pink at pula, mga ka-GPnatics. Kung sino nagpapakalat, mga DDS din. Oh, kaya nga si Roque, kung titingnan nyo yung mga post niya, hinihikayat niya ang pink na magalit sa mga pula, mga kababayan. Kasi nga, di ba, pag na-divide tayo, aba, wala na. Baka mas dumami pa yung bumoto kay Sara. Oh. Okay? So, ayan. Ayan po yung balita ngayon dito sa House of Representatives, mga kababayan. Yung third impeachment complaint laban kay Sara ay na-file na.